Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin kung sino-sino nga ba ang 5 pinakamalalakas na haki user sa One Piece series. Ang haki ay isang mysterious power na nagbibigay ng kakayahan sa user nito na ma-utilize ang kanilang sariling spiritual energy para sa iba't ibang purposes. Maaaring gamitin ito to sense people spiritual energy at ma-predict ang kanilang actions. Binibigyan din ito ang user ng protective coating of spiritual energy at para sa certain group ng chosen ones, overpower the willpower of others. Lahat ng living beings ay capable nga na matutunan ang haki, ngunit maraming ang hindi napapansin ito o nabibigo ngang ma-awaken ito. Meron ngang 3 uri ng haki. Ang una ay ang tinatawag na Haoshoku haki. Ito ay rare form ng haki na nagbibigay ng kakayahan sa user nito na ma-exert ang kanilang sariling willpower over others. Ang type ng haki na ito ay hindi naa-attain sa pamamagitan ng training at isa lang sa milyong-milyong tao ang ipinapanganak na meron nga nitong ability. Sinasabing kung sino man ang nagtataglay nito ay merong qualities sa pagiging king at kilala sa tawag na supreme ruler. Ang Haoshoku haki ay kinukonsidered bilang extremely dangerous threat at highly valuable asset by powerful groups katulad na lamang ng Marine Admirals at 4 Emperors. Ang ikalawa naman ay ang Kenbonshoku haki. Ito ay form ng haki na nagbibigay ng 6 sense sa user nito, kung saan ay inaalaw nga sila na makasense ng present, strength at emotion ng iba, pati na rin ang pag-gain nga ng limited precognitive abilities. Ang Kenbonshoku haki ay kilala rin sa tawag na mantra. Ang ikatlo naman ay ang Busoshoku haki. Ito ay isang form ng haki na binibigyan ng kakayahan ang user na magamit ang kanilang spiritual energy upang nga makakreate in essence an invisible armor, providing incredible offensive and defensive capabilities. Mapapansin din na ang form na ito ng haki ay maaaring gamitin upang nga ma-endure ang devil fruit user that are otherwise immune sa ordinarily physical attack katulad na lamang ng Logia user. So yan nga ang 3 types of haki. So most people nga ay kaya nga gumamit ng haki kung saan ay may possibility na magkaroon sila ng isang type ng haki kung saan sila mas better. At as a result, focus in training at fighting with that type primarily. Gayunpaman, maaari nilang ma-improve ang kanilang abilities with all type of haki kung saan ay kinakailangan talaga ng more work. Bawat type of haki ay mayroong level of usage, so kaya naman kahit ang dalawang proficient user ay maaaring ang hindi magkaparehas ng strength. Dagdag pa dyan, may posibilidad na makagamit ng at least 2 types of haki simultaneously. So sa dinami-dami nga ng haki user sa entire series, meron talagang mga nangingibabaw. Kaya naman sa video ito, pag-uusapan natin ang 5 strongest haki users. Ang ikalima nga sa ating listahan ay si Whitebeard. Si Edward Newgate o commonly known as Whitebeard ay captain nga ng Whitebeard Pirates at kilala rin sa tawag na the strongest man in the world matapos ngang mamatay ni Goldie Roger. Siya ay member ng Yonko na nag-ruled over the New World until his death during the Battle of Marineford. Bilang the greatest pirate of all time at bilang taong nabigyan ng title bilang strongest man in the world, si Whitebeard ay isinama natin sa listahan ng mga pinakamalalakas na haki user. Nabigyan ng titulo bilang strongest man in the world si Whitebeard dahil sa kanyang unmatched physical strength at ang only man in the world na kaya ngang lumaban sa Pirate King na si Goldie Roger. Siya ay kabilang sa Yonko, 4 of the most formidable na pirates na siyang nag-rule sa second half ng Grand Line kasama si Shanks, Kaido at Charlotte Linlin. Ang kanyang achievement ay nagresulta ng kanyang extraordinary hard work at all. Si Whitebeard ay isa lang sa iilang tao na nakamaster nga ng all 3 kinds of haki.
Ang ika-4 sa ating listahan ay si Monkey D. Luffy. Si Monkey D. Luffy o kilala bilang Straw Hat Luffy at commonly known as Straw Hat ay founder at captain ng Straw Hat Pirates. Siya ay isang Yonko na gusto ngang mahanap ang One Piece treasure at maging king of the pirates. Bilang captain ng Straw Hat Pirate, si Monkey D. Luffy ay nagtataglay ng physical strength at capable of lifting up a large boulder at iba pa. Si Luffy ay nag-train nga kay Silver's Relay during time skip at natutunan nga niya ang lahat nga ng types of haki. Sa lahat ng laban ni Luffy sa New World against sa mga powerful commanders at emperors, napansin na ang kanyang haki ay mas lumalakas pa. Mas nagiging powerful ito kapag ito ay napupush na sa kanyang limit. Kung mapapansin din sa mga nakaraang chapter, ipinakita nga na si Luffy matapos nga niyang ma-achieve ang kanyang awakening, na-create nga niya ang Gear 5 kung saan ayon sa 5 elders at kay Kaido, ang Gear 5 ay ang pinaka or ang most ridiculous power sa buong mundo. Ang ikatlo naman sa ating listahan ay si Silver's Relay o mas kilala bilang Dark King at dating right-hand man o kanang kamay ng legendary Pirate King na si Goldie Roger. At siya rin ay Haki Master at teacher ni Monkey D. Luffy. Si Relay ay extremely powerful at isa rin sa strongest character na inintroduce sa series. Dahil sa kanyang phenomenal strength, nagawa nga niyang malabanan si Admiral Kizaru equally. Hindi lang basic haki ang alam ni Relay bagkos years of battle experience ang kinailangan nga niya upang nga ang kanyang prowess ay umangat to the next level. Sa katunayan, kaya nga niyang ma-utilize ang kanyang haki tulad ng kay Shanks or kay Whitebeard. Kayang-kaya din niyang gamitin ang all 3 types of haki. Kung mapapansin, nagpakita si Relay ng great knowledge pagdating sa haki, kaya naman hindi nakakapagtaka na itinuring nga siya ng mga Navy bilang threat sa kabila ng kanyang katandaan. Ang ikalawa naman sa ating listahan ay si Goldie Roger. Si Goldie Roger o kilala rin sa tawag na Gold Roger at siyang nakakamit sa title na Pirate King, siya ay in-execute sa kanyang hometown na Log Town kung saan ay willing naman siya na ma-execute dahil na rin sa kanyang sakit na walang lunas. Si Gold Roger ay kinilala bilang one of the strongest pirates of all times. Siya ay rival ni Whitebeard. Si Roger ay nagtataglay ng immense physical strength, endurance, and vitality kahit na siya ay tinamaan ng walang lunas na sakit. Ang lakas na taglay ni Gold Roger ay sapat na upang hirangin nga siya bilang Pirate King. Sa lahat ng taglay na kapangyarihan ni Roger, ang paggamit niya ng Busoshoku Haki ang sinasabing pinakamalakas, kung saan ay kinilala nga siya bilang rival ni Whitebeard on his time. At katulad nga ng mga una kong nabanggit, siya rin ay kabilang sa ilang tao na kaya ngang gumamit ng 3 types of haki. Bukod nga kay Whitebeard, nagawa nga din niyang matalo ang mahusay sa paggamit ng Busoshoku Haki na si Kozuki Oden. Natalo niya ito in a single wipe ng kanyang haki imbued saber. At ito na nga, ang nangunguna nga sa ating listahan ay si Shanks. Siya ay kilala sa tawag na red-haired Shanks. Siya ay nagpakita nga sa One Piece ng powerful figure. Hindi tulad nga ng ibang karakter, si Shanks ay hindi gumagamit ng Devil Fruit ability. Bagkos siya ay nagre-rely sa kanyang talino at practical ability sa kanyang pakikipaglaban. Si Shanks ay magaling pagdating sa paggamit ng Busoshoku Haki, kung saan ay una nga natin itong nakita during Marineford Arc noong wala nga niyang kahirap-hirap na na-block ang pag-atake ni Akainu na mayroong Haki-infused sword. Hindi na natin gaanong nakita mula noon si Shanks, ngunit nag-iwan ito sa atin ng kamanghamanghang pangyayari. Bukod pa dyan, noong naglaban si Shanks at si Kizaru, mistulan niyang kasing bilis o mas mabilis pa siya kung ikukumpara nga kay Kizaru kahit na siya ay walang Devil Fruit ability. Being Yonko, si Shanks ay madali nga lang naging most powerful sa series at siya ay naging one of the 4 Emperors of the Sea. Hindi nakakagulat na maging magaling siya pagdating sa paggamit ng 3 types of Haki, especially ang Conqueror's Haki, since hindi naman siya Devil Fruit user. Naging ang former Emperor of the Sea na si Whitebeard ay kinilala nga ang paggamit ng haki ni Shanks. So, yan nga guys ang 5 pinakamalalakas na haki users. Pero kung kayo ang tatanungin guys, ano ang nasa listahan nyo? Sino ang 5 pinakamalalakas na haki users sa entire series ng One Piece? I-comment nyo lang guys ang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!